These are God's 7 mighty angels, celestial titans who shape the destiny of men, nations, and heaven itself. This is their story. Michael, the angel of war. His name shakes the heavens. Michael, the archangel. Who is like God? That's what his name means, because he fears no one but the Almighty. When Satan rebelled, Michael didn't retreat. He rose, sword blazing, armor shining. He cast the dragon from heaven. Revelation 12:7. And to this day, when spiritual war rages, Michael is the general leading God's armies. Gabriel, the voice of heaven, the messenger. His voice has delivered heaven's greatest news. It was Gabriel who appeared to Mary saying, "You will give birth to the Son of God." Luke 1:26-38. It was Gabriel who told Zechariah of John the Baptist, "His strength is not in a sword, but in the word of God. And when he speaks, destiny unfolds." Raphael, the angel of healing. Raphael, whose name means God heals, walks unseen beside the sick and broken. In the ancient book of Tobit, he cured blindness and protected travelers. Wherever healing flows, wherever hearts are mended, Raphael has likely passed through. Uriel, the flame of truth. In the shadows of confusion, Uriel stands tall, the angel of wisdom. He warned Noah of the flood. He brings divine insight to the prophets. Uriel carries the flame of God's truth in a world darkened by lies. Selaphiel, the angel of prayer. In the silence of your room, in your whispered pleas, he is there. It is said he carries your prayers before the throne of God. He teaches humanity how to truly commune with heaven. Raguel, the angel of justice. When angels go astray, Raguel is sent, the enforcer of divine order, the angel who restores harmony. He ensures justice reigns in heaven and among the sons of God. Jeremiel, the angel of hope and visions. The angel of hope, dreams and visions. He whispers encouragement to the weary. He reveals God's plans to those who seek. When you feel lost, Jeremiel reminds you of heaven's purpose. The watchers still stand, and they are still at work, watching, protecting, fighting, guiding, from Michael's sword to Raphael's healing hand. The angels of God serve his kingdom, and they move for you. For he will command his angels concerning you, to guard you in all your ways. Psalm 91. Sila po yung mga archangel. Sila po yung sinasabi ko na napanaginipan ko po kahapon na malinaw na malinaw. Dinadasal ko po sa banal na espiritu sa Panginoon mismo, kasi alam ko na lahat kaya niyang i-explain, kasi imposibleng napanaginipan ko lang siya walang ibig pong sabihin. Maghapon, naisip ko, hindi ko maisip. Kagabi, nung nangyari nga yung bulkan-bulkano dun, pinakita niya sa akin siya mismo, yung pangalan ng mga anghel. Ang akala ko archangel, isa lang din yung sa mga anghel. Yung pala, ang ibig sabihin pala archangel, lahat sila. We need to repent. We need to read the Bible na mas malalim, na kinakausap mo yung Panginoon. Repent. Follow Jesus Christ. Obey the word of God mula sa simula hanggang dulo. Dahil ang salita ng Diyos kailanman hindi magbabago. Ikaw at ako, uulitin ko, tayo yung madaling magbago. Tayo yung makasalanan. Tayo yung hindi marunong makontento, greedy. Pero ito na po yung time para isuko na natin lahat sa Panginoon. Kasi pwede namang isang anghel lang yung Rafael o Gabriel Pero archangel, hindi natin alam kung kailan bababa si Jesus, pero nalalapit na po talaga, kasi hindi naman po ako nananaginip ng about dun Basta magpagal po tayo, panalangin po natin yung isa't isa, yung gabay ng Diyos, itong Biblia. Kapatid, repent. Mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Pagdasal natin, magmulog-luhod tayo sa Panginoon. Nabigyan tayo ng awa lahat. You go to heaven by your works, not by your faith. That's not James's point. James clearly points out that faith is crucial. But he goes on to say, faith without works is dead. What does that mean? It means there's such a thing as sincere faith versus insincere faith. It means that sincere faith will be shown by your lifestyle, by how you obey Jesus as Lord. And if you claim to have faith but have no works, guess what? You have insincere faith. Which means if I habitually practice sin and live in sin, but I go around saying, but I believe in Jesus, James is saying, you better go back and question whether your faith is sincere faith. Because guess what James says?
The demons believe in God, and they shudder. And they ain't going to heaven, and they don't really submit to Christ. They don't submit to God. Of course, intellectually, they know God exists. So faith is not just an intellectual gymnastic. Instead, real faith involves your mind, your emotions, your will, and your heart. The total you, trusting in Christ, committing your life to Him. Even though you are going through a valley, God is still with you. Keep believing, keep trusting, and know that He is faithful to His people. There is and will never be a problem too big for God. There isn't an obstacle too big for God. Just hold on and keep trusting God. Hello po ma'am, ano po ang religion nyo po? Share ko lang po ito ha. Mga madam sir, sa lahat po, pasensya na po kayo. Dahil ito po ang katotohanan, wala po sa reliyon ng tunay na kaligtasan. Kinakausap ko lang po ng sarili ko na at pwede nyo rin pong gawin yun sa Panginoon kung gusto nyo yung katotohanan talaga. CCF po ako nag-church, kami ng mga anak ko. Pero sabi ko nga sa inyo mas mainam na kayo magbasa ng Biblia. Hindi pa rin po ako alis doon. Kahit yung tinutukoy ko galing doon, yung pagtuturo na sana mas maayos. Hindi po ako pastor hindi rin po, wala akong balak. Pero yung takot ko sa Diyos una sa lahat, siya po ang tinitingnan ko, hindi na tao, na dating ako. Takot ako sa tao. Pero hindi pwedeng hindi i-call ng Panginoon dahil marami po tayong maililiko. Malapit na po si Jesus. Turo natin yung tama. Hindi ako tatalikod kung saan ako ang reliyon dahil hindi yun na makakapagligtas sa bawat isa sa atin. Hanapin natin ang Diyos at masusumpungan natin. Hindi po ako perfect, lahat po tayo makasalanan. Pero sa inyo po nakikinig, yung mga nasasakupan nyo, please turo nyo po yung tama. Madam, God bless po. I love you. Kawikaan 10, 9 hanggang 18. Kawikaan 10, 9 hanggang 18. Ang mga lumalakad ng tapat ay matatag, pero ang mga liko, ang daan ay malalantad. Ang kumikidlat para manglinlang ay magdudulot ng kirot, at ang nagsasalita ng may kamangmangan ay apak-apakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, pero itinago ng bibig ng masama ang karahasan. Puot ang pinagmumulan ng mga pagtatalo, pero pag-ibig ang nagtatakip sa lahat ng kasalanan. Karunungan ang nasa mga labi ng mga kaunawaan, pero ang pamalo ay para sa kulang sa unawa. Ang marunong ay nagpapahalaga sa kaalaman, pero ang bibig ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayaman, ang proteksyon niya. 15 po yun ha. Ang kayamanan ng mayaman, ang proteksyon niya. Kahirapan ang nagpapahamak sa dukha. Ang ginagawa ng matuwid ay umaakay sa buhay, pero ang bunga ng masama ay umaakay sa kasalanan. Ang nakikinig sa disiplina ay umaakay sa mga tao sa daan ng buhay, pero ang nagwawalang bahala sa saway ay nagiging dahilan para maligaw ang iba. Ang taong may tinatagong puot ay nagsisinungaling. Ang nagkakalat ng paninira ay mangmang. Yan mga kapatid, mga kaibigan ko, mga mahal ko, yan. All glory to God at nagsama-sama tayo. Yung text po na binasa ko, gusto ko po i-share, pangkalahatan po ito ha, pangkalahatan po. Hindi ko po kabisado yung Biblia, pasensya na po kayo. Sorry po kung may masasabi akong hindi kalugod-lugod sa paningin o pandinig ng iba, pero nabasa naman po natin, disiplina. Kasi may nakausap po akong malapit sa buhay ko na nag-aaral din siya ng Biblia, lumalapit sa Panginoon. Pero po, walang pong perfect ha, sinasabihan ko lang po, lalo na po yung namumuno at nagtuturo dapat ng kaligtasan at tamang turo sa Biblia. Kaya patuloy, sinasabi ko lang po ito ha, at ang Panginoon po to, kaya patuloy po sa kasalanan kahit po nagbabasa tayo ng Bible, kahit nagsasaway po tayo, kasi ang ibinibigay niyo pong payong mali. Sorry po, hindi po ako perfect ha, sa isip, salita, sa gawa. Pero lalo na po yung mga nagba-Bible studying leader, please, ituro nyo po yung tama. Kung alam yung mali dahil mayaman ba o kakapasok lang, sabihin nyo po yung katotohanan, pero nasa sa kanya pa rin po kung yun anong gusto niya sa puso niya. Kasi ang Panginoon naman mapagpatawag pag-ibig yan eh. Kaya nga diba, yung lahat ng kasalanan, yung pag-ibig mo pure,
Patawarin mo yung nagkakasala sa'yo, patatawarin ka rin ng Ama sa Langit. Pero please, kung alam nyo na lalo siya malulugmok sa kasalanan, tigil nyo po yung turong mali. Pag nakilala natin ng Panginoong Yesus, ang dapat nating sabihin sa kanila, susunod tayo sa batas ng Diyos, hindi po sa batas ng tao. Hindi po ako nagagalitan, nangingilabot po ako. Habang naririnig ko po, yung mahal kong mga kaibigan, turo po natin yung tama, yun yung sinasabi ng Panginoon eh. Ginagamit natin yung pangalan niya sa mga hindi magandang turo. Dahil saan? Sa fame, money, power, lust. Please, kasama kayo sa dasal ko. Iba-iba man tayo na reliyon, iba-iba man po tayo na Biblia yung binabasa, iisa lang po ang ibig sabihin nun. Pag-ibig ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Ang masama sa Diyos, masama. Ang mabuti sa Panginoon, mabuti. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Huwag natin ilayo yung mga tao. Maawa po kayo. Naghahanap po sila ng lingap ng kaligtasan na kahit na tong mga mayayaman na to, gusto rin nila yung totoo. Dahil po tatalikod sila, hindi po ganun. Sinabi naman ng Diyos, mahihirapan ng mayayamang makapasok sa karya ng langit, makakapasok pa yung kamelyo sa butas ng kalayong kaysa sa mayayaman. Lahat po ng sinabi ng Panginoong Hesus, tama't totoo. Ulit-ulit niya pang sinasabi at ikakalat sa buong sinatahan ng lupa ang kanyang banal na salita. Kayo po yung paniniwalaan kaysa po sa akin. Pero matakot po kayo sa Panginoon sa turo nyo. Sa kayang kumitil ng soul, hindi lang ng flesh. I love you at mahal po tayo lahat ng Panginoon. Kaya pa pong baguhin lahat ng mali. Dahil ang dami pong matitisod, ang dami pong imbis maligtas, tatalikod. Salamat po, pasensya na po. God bless you po. Para po sa Ama sa Langit po ito at sa Panginoong Hesus. Para po sa lahat po ng mga taong walang-wala pero gusto nilang masumpungan yung tunay na kaligtasan, makilala ang tunay na Diyos. Salamat po. God bless you po.